So, ang ituturo ko sa inyo ngayon is how to connect to the internet using USB tethering. So, ano nga ba ang mga materials sa kailangan natin? So, of course, hindi natin pwedeng kalimutan phone na may data. So, kunyari, mag-a-access tayo sa internet, preferably, please prepare at least minimum 2 gig or kahit 5 gig kasi di natin alam kung gaano kalakas mag-consume ng data yung mga sites na pupuntahan natin. So, let's say sa Canva, mag-save tayo ng presentation. Siyempre, pag maraming slides, of course, malaking file size din yun. So, malaki na mako-consume sa data mo. So, kailangan malaki talaga yung mobile data na i-avail mo or ipapaload mo sa phone mo. And next, ang material na kailangan natin ay itong data cable. Okay. So, nagtataka kayo, mukha naman siyang charging cable. Pwede bang charging cable ko na lang? So, yung charging cable natin, saka yung data cable, though magkahawig siya, both serve its different purposes and functions. So, given the name itself, yung data cable natin is used to transfer data from one device to another. So, let's say device A to device B. Device A being yung laptop. Then, device B being the phone. So, device A, meaning source, kunyari, saan manggagaling yung file, to, so, yung to, is the phone. Okay, gets? Gets. Tapos, 'di ba, sabihin natin, prepared na lahat 'yun. May phone ka na may data and you have your data cable. So, paano nga ba tayo ko-connect sa internet? So, of course, nakikita niyo ba tong part na to? So, yan, isasaksak mo yan sa end ng phone mo. Like, sa port kung saan mo normally ini-insert yung charging cable. So, insert mo doon. Tapos, itong end, yung parang square end, ang tawag po dyan is yung type A. So, isasaksak po natin yan sa USB port natin na type A din. So, ito yung itsura nun. Yan. Diyan natin isasaksak yon. Okay? So, let's say, nagawa mo na yung dalawang steps na yon na nasaksak mo na sa phone yung data cable and nasaksak mo na sa USB port. So, the next step is, ang mangyayari is, 'di ba, pagkasaksak mo ng phone, ang lalabas lang diyan sa taas, USB for file transfer. So, papalitan lang natin 'yan. So, bago pala yon, wag nyo muna kakalimutan i-on yung mobile data nyo. Mobile data, di ba? Yan, malalaman yung naka-on na pag nalabas na sa taas yung 4G or mga upgraded SIMs ngayon can support up to 5G. Yan. So, scroll lang konti. Then, di ba, click mo. USB file transfer. Click mo yan. May lalabas pa ibang settings. So, ito, USB tethering. Kita mo yun, di ba? O, di ba may lumabas sa phone ay sa laptop natin or let's say sa desktop kunyari. Yan. So, yung connection na yan, galing yan sa phone natin. So, ang gagawin nyo lang is click yes. Yan. So, check natin. Yan. Dapat dyan yan nakakonect. Yan. Dapat ganyan magiging icon nun. Yan. Then, next naman, to confirm kung gumagana nga. Yan. Search tayo kunyari. Search tayo. Data cable. Wait, ang bagal internet ko eh.